Kasunod nga po ng naging debut ni Victor Wembanyama ay mas magaling nga daw ito kumpara noon sa rookie ni LeBron James. Yan naman ang ating unang storya na aalamin na susundan ko na rin ang balitang jackpot nga daw po ang Boston Celtics kay Kristaps Porzingis at ang balitang maglalaro pa rin si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra. Kaya mga idol, tara, halina't alamin natin ang buong detalye nito. Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Nga pala mga idol, bago tayo magsimula, nagsisimula na nga po ngayong umarangkada ang Los Angeles Lakers matapos nilang makuha ang unang panalo sa kanilang bahay. Marami nga po mga fans ngayon ang bumabalik kay Kevin Durant dahil sa naging pahayag nito na wag pabantayin sa kanya si Austin Reeves dahil kakainin niya lamang ito. Maraming beses nga nating nakita na nagkabantayan ng dalawa, ngunit ang mahalaga, nanalo dito ang Los Angeles Lakers. 1-1 ang kanilang standings at magandang senyalis na rin naman ito para sa kanilang home opener. Kahit man nga po nasa minute restriction si LeBron James, hindi pa rin naman ito naging sagabal matapos niyang buhatin ang Los Angeles Lakers kasama sina Austin Reeves, D'Angelo Russell at Anthony Davis. Bagamat man natalo ang San Antonio Spurs mga idol sa kanilang regular season opener kontra sa Dallas Mavericks, naging maganda rin naman kahit papano dito ang ipinakita ng kanilang kupunan, especially ng kanilang rookie na si Victor Wembanyama na nakapagtala ng 15 points, 5 rebounds. Isa pa, kahit man nga pumaaga siya ditong na foul trouble, naipadama pa rin naman ito na ang kanyang presensya sa kanilang laban matapos ang kanyang mga ginawang 3-pointers, defensive plays at ilang mga ginawang scoring run sa fourth quarter. Sadyang hindi lang naman nga ito naging sapat para manalo sa tandem ni na Luka Doncic at Kyrie Irving. Pero sa kabila nga po niyan, sinabi nga po ng sikat na NBA analyst na si Brian Windhorst na mas magaling at mas advanced nga daw ang mga galaw ngayon ni Victor Wembanyama kesa sa rookie doon ni LeBron. Kaya mukhang malaki nga talagang potensyal nito na malampasan ang nagawang achievement ng isang LeBron James. Samantala, dito naman tayo pumunta sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang jackpot nga po ang Boston Celtics kay Kristaps Porzingis. Simula nga po mga idol ng kunin ng Celtics si Porzingis sa isang trade ng nagdaang off-season, marami nga po sa kanilang mga fans at analyst ang pinagdududahan ang kanyang kakayahan at ang kanyang pagiging fit sa kanilang prangkisa. Dagdag pa nga po dyan, questionable na rin naman nga po ang kalusugan nito, bunsod ng pagtatamo niya ng sunod-sunod na injury. Ngunit lahat rin naman nga po ng mga pagdududang yan napawi matapos ang napakagandang performance na ipinakita nito sa kanilang unang game sa Boston nang magtala siya ng 30 points, 8 rebounds. Kaya dahil dyan, mukhang jackpot nga talaga sila sa kanyang naging matagumpay na ginawa nilang napakalaking trade ng nagdaang off-season. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya sa balitang kumpirmadong maglalaro pa rin si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra. Ayon nga po mga idol sa pinakahuling inilabas sa balita, dahil nga papalapit na ang pagsisimula ng PBA Commissioner's Cup, hindi pa nagbibigay ng hatol ang FIBA kay Justin Brownlee, ay nakapag-desisyon na nga po ang Barangay Ginebra na gamitin muna bilang kanilang temporary imports ang kanilang bagong player ngayon. Pero hindi rin naman nga ibig sabihin nito na sumusuko na sila kay Brownlee, bagkos naniniwala pa rin naman nga po ang kanilang team na makakahabol pa ito sa kanilang kampanya sa Commissioner's Cup. Ay si Brownlee, gayong inaasahan nga po nila na maikli lamang ang ipapataw na suspensyon sa kanilang import dahil sa mga hawak nitong ebidensya. Sadya
sadyang hinihintay lamang nga po nila ngayon ang go signal ng PBA. Yes mga idol, kapag pinayagan nga sila ng liga, sigurado nga po na pababalikin at paglalaroin agad nila si Brownlee na constant pa rin naman ang komunikasyon sa kanilang team. Yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow, bisitahin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Maraming salamat mga idol.